muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Noong unang linggo, yung hamon ni Jesus ay magkita tayo sa Galilea. Yun ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at mga nagasunod. Noong nakaraang linggo, sa pagdiriwang ng dakilang awa ng Diyos, yung paanyaya ni Jesus ay huwag tayong manatili sa pagdududa. At ngayon, ang hamon ay pinapapanig ni Jesus alin na huwag tayong matakot, huwag tayong magpadala sa takot. Bahagi ng karanasan ng sino mang tao na tayo ay natatakot. Kung mayroong iba mga hindi natatakot, baka hindi tao yun. Baka ang tingin nila sa kanilang sarili ay Diyos. Pero bahagi yun, lahat tayo ay nakararanas ng takot. Pero ano yung hamon ay pinapayag ni Jesus? Huwag manatili sa pagkatakot. Mapagtagumpayan natin ang ating takot. Bakit? Sapagkat kapag tayo natatakot, hindi tayo makakilos. Kahit na alam natin tama, hindi natin magawa. Bakit? Takot eh. Pag sinabi na huwag mong gagawin niya, kahit na alam mo tama, ay hindi mo gagawin. Bakit? Nadala ka ng takot. Marami pang dahilan, pero din sila natin. Isang maliwanag na pagkilala. Anong sabi ni Jesus? Walang puwang ang takot sa mga taong pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo ay namumuhay sa takot, walang kwenta yung pag-ibig ng Diyos. Bahagi o yun. Walang epekto yung kanyang paghirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ang tanong ngayon ay paano? Paano natin mapagtagumpayan ang takot? Yung pong ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay isang pagkilala na nais natin na maging pamantayan ng ating pagninilay. Una ay mga nene, kung sa taas, tumahimik kayo dyan. Mga nene, tumahimik kayo dyan, mga choir. So bahagi yun ng pagkilos natin, no? Una, ay naging aware tayo sa ating takot. Sapagkat kuminsan ang tao hindi niya alam kung ano yung kanyang ginagawa. No? Yung may mga bata kanyang ingay-ingay, hindi nila alam. No? Naka-istorbo sila. Kuminsan tayo kapag tayo takot, hindi natin alam kung bakit yun ang ating pagkilos. Kaya hindi natin mabigyan ng solusyon. No? Hindi natin alam na may takot na pala tayo. Kaya kinakailangan, para mapaglabanan ng takot, we have to be aware. No? Kung may intelligent quotient, mayroong emotional quotient. No? Bahagi yun. Kinakailangan natin maramdaman at makita natin yung ating mga nararanasan at
kung ano ang ating kinakatakutan. Ano ang malaking kinakatakutan natin. Bahagi ng pagkilos sa nawa ay makita namin sa daigdig na ito. Mapagmasid tayo sa ating nararamdaman. Lalong-lalo na kapag pinag-usapan natin ang takot. Ano kalimitan yung pinakatakutan natin? Marami, no? Pero isa sa mga kalimitang pinaka-common denominator ay yung takot nang hindi mo alam. Afraid of the unknown. Kaya ka natatakot kasi wala kang alam eh. Kaya kalimitan ng madaling takutin ay yung mga walang alam. Bahagi yun. Sabi nga yung mga ignoramos, yung mga ignorante, yung mga bobos, pakakit kakataon. So anong gagawin natin? Pangalawa, kinakailangan natin ng mag-aral, manaliksik, aral ng pagkilos natin para makita natin kung paano natin mapag-alabanan yung ating mga takot. So magkakataon na kung saan ay makita natin sa Ebanghelyo, maliwanag na alin. Sinabi ni Jesus, tignan ninyo ang aking mga kamay at paa. Hindi ako multo. Sabagat ang multo ay walang laman at buto. So, napakaalaga yung pagsasaliksik. Lalong-lalo na ngayong kapanahonan na ito. Ngayong kapanahonan na ito, hindi lamang yung wala tayong information. Kalimitan niya rin, maling information. Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Disinformation, misinformation. Kaya kinakailangan, malaman natin alin ba yung tamang informasyon sa bagay na ito. Nung tayo nag-aaral, tinatawag natin yung citation. Kayo galing yan. Kasi mahalaga ito bang pinanggalingan na ito ay mayroong kakayanan na magsabi ng totoo o yung pinanggalingan na ito ay alin? Palagi nang sinasabi ito kasi sinungalingan. So, kaya mahalaga yung tamang information. Pero kinakailangan natin mag-aral, kinakailangan natin mag-investigate, kinakailangan natin mag-aral at manaliksik, lalong-lalo na ngayon, yung hinahanap ngayon, critical thinking. Yung iba, may pag-iisip, pero hindi critical. Yun ang kailangan natin ngayon para malaman mo kung ang taong ito ay tunay o 95. Yung sinasabi nito ay tama ba o kasinungalingan. Para makita natin yung pagkilos. Kasi doon natin malalaman kung dapat na ba natin kalitakutan o hindi. Pangatlo, bahagi ng pagkilos natin. Kinakailangan natin manaliksik saan, lalo-lalo kapag pinag-usapan natin ay tungkol sa ating pananampalataya. Ano sabi ni Jesus? Ipinahayag niya yung sinabi ng mga propeta, yung aklat ni Moises, yung mga aklat ng awit. Ibig sabihin, nung panahon na Jesus, ito yung alin? Ito yung banal na kasulatan. Kasi wala pa yung New Testament. Isusulat mo lang pagkatapos na si Jesus ay ulit umakyat sa langit. So, bahagi yun. Mag-aral tayo ng banal na kasulatan. Magbasa tayo ng Biblia. At ano lang, tutusin, yung banal na kasulatan sangayon sa turo ng simbahan. Sana natin hindi na makita yan. Magsimba kayo every Sunday. At makinig kayo sa
sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa natin mula sa aklat ng mga gawa na ipinahayag ni San Pedro natin, ito yung pananampalataya na mula pa sa ating ninuno, mula kay Jacob at kay Abraham, na nagkaroon ng kaganapan kay Jesus. Sa ipinahayag natin ngayon sa ikalawang pagbasa na ipinahayag sa pamagitan ng sulat ni San Juan, ano sa sabi ni San Juan, na sa pamagitan ng kaganapan ng paghirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo, ay tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at kakulangan. So, pakinggan natin yung mga pagbasa sa Ebanghelyo natin ngayon, ay pinapamalig mo natin at pinagbagyan natin ang pagwala sa humiliyaw natin ngayon. Kaya pasensya na kayo kung minsan mahaba, no? Mahaba yung aking sermon. Pinagsusumikapan din natin na maayos yung ating sound system para maintindihan ninyo, no? Pagkakataon na kinukuha natin yung atensyon ng bawat isa. Bakit? Kasi baka mamaya ay pagkakataon na alin, baka pagalitan ako ng Diyos. Hindi mo tinuturuan ang mga parokyano mo, no? Ay, sayang, no? Pananagutan mo yan sa harapan ng Diyos. Sabagat, hindi mawawala ang ating takot kapag tayo ay alin, nasa kulimlim ng kamangmangan. Kinakailangan natin ng patuloy na pag-aaral. At magagawa niyan every Sunday, no? Magsimba kayo para mapalalim yung ating pananampalataya. Kasi yun lang regular na pagkilos natin na maintindihan natin yung ating pananampalataya. Kahit na kayo nagsip, kami nga, nag-aaral kami ng ilang taon, no? Ulang pa yun, no? So kaya, every Sunday, just go to church every Sunday. Makinig at mag-participate sa banal na pagdiriwang ng isa. Pang-apat, panyayan ay pinapahayag ng Jesus alin. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Implementation. Hindi natin kinakailangan ng mag-arong pagkilos. Simple lang. No? Katulad na limbawa ng alin. Kayong mga magulang sa inyong mga anak, huwag yung takutin ng mga bata. Mother, hindi pa niya maintindihan para ipaliwanag ko. Hindi sabihin mo na, huwag kang pupunta dyan. Kasi sinabi ko na huwag kang pupunta dyan. No? Hindi sapat huwag kang pupunta dyan kasi may multo. No? Kung hindi natin may ipaliwanag kung bakit hindi siya pupunta roon. No? Pag lumaki na siguro, yan, pwede natin ipaliwanag, ipaunawa sa kanila. No? Pero, not out of fear. Sabagat baka mamayanin, kaya kumisa, sinusunod lang tayo. Kapag galit lang tayo. No? Kapag hindi na tayo galit, hindi na tayo sinusunod. Kahit tama yung sinasabi natin. Bahagi ng pagkilos. Kaya, maging halimbawa tayo ng pagkilos sa pagkakas. Sabagat, ang maging matapang is a virtue. Hindi ka naging matapang sapagkat ngayon lang. No? Sinasanay mo na yung mga proseso na ibinigay mo sa atin, yung to be aware of your emotions, na ikaw ay mag-investigate, na ikaw ay magnilay sa banal na kasulatan. No? Yan ay kinakailangan na palagi natin pinagpinilayan para ma-implement natin at maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Ang tawag na natin ay maging bahagi ng ating kalinangan. Integral part of our personality. Bakit? Kasi nasabi na Jesus, huwag kayong madami sa Jesus ito.